province ranging over 14,000 kilometers, information is a lifeline. The true frequency of community journalism is seen in the unscripted reality of those who carry the story. The pressure, the practice, and the person behind the microphone. We consume media as a finished product. On the frequency of DWRM 648 AM, Radyo Pilipinas, Palawan, this is the real lives of people behind it. Mic test. Before anything else po, ako po si Gwen Salvador and ako po yung bilang host sa interview na to. And kami po isang communication student from Palawan State University and thank you very much po dahil pinayari po kami interview po kayo ngayon. And bago po tayo magsimula sa tanong, maaari niyo po bang i-introduce sarili niyo po, pangalan, age, and gano'n po kayo katagal sa pagiging broadcast or anchor? Hi Gwen, good afternoon. I'm Miriam Tejada Basig, and I've been with the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services for almost 30 years now. If you'll ask my age, half of my age, nag-work ako sa Bureau, so I'm 58. And I'm so thankful na nakapasok ako dito sa Bureau o sa radyo kasi hindi naman talaga ako graduate ng Mass Comm or BA Communications. Graduate ako ng education, secondary education. And although hindi ako nakapag-work talaga, masaya ako kahit na ulitin pa uli na mabigyan ng pagkakataon kung mag-work ba ako with radio. Yung radio pala is state media, so it's a radio station of the government. And can you walk us through po sa typical morning routine niyo po bago niyo po parang simulan yung program niyo po? Bago ko direktang sagutin yan kasi I lead this group, the Radyo Pilipinas Palawan, as the broadcast station manager. So, marami akong trabaho aside from yung board, yung naka-on board ako, nagpo-program ako. So, pagdating ko, maraming mga dapat pirmahan or may mga communications akong dapat gawin or may mga dapat akong taong kausapin, mga ganung tipo. So, and most of the time, dapat naka-prepare na, diba? Kasi dapat kung nagpo-program tayo, naka-prepare yan eh. Nagpo-produce ka ng program at the same time, ikaw yung talagang ka-handle ng program. But most of the time, kapag may mga meeting ako sa labas din, kung sino yung pwede ko mahila na lang basta, pero dapat hindi ganun eh. Sa inyo talaga dapat preparation. Although, para nasanay na rin ako, kung wala man akong kaagad-agad na interview sa program, kasi ako, I'm handling the magazine type. So, mga tips, kung sino yung pwede ko makausap, nanay dyan, na pwede ko makausap about the mga home tips, ganyan. So, yun ang aking routine pagdating dito. And after my program, tuloy ko na naman kung ano yung mga dapat kong gawin, communication, gagawa ng mga letters, mga proposal, and everything. So, since napanggitin po kanina, hindi po kayo communication graduate. Yeah. So, paano niyo po siya na-pursue or ano po yung nagtulog sa inyo na i-pursue yung field na to sa ngayong ilang years na nagtatrabaho ko? Di ba pag teacher ka, parang nagtuturo ka, di ba? So, sa radyo, nagtuturo ka din naman eh. Yun nga lang, dito kasi as a radio government, government radio, state media, dapat talagang tiyakin mo lang na tama yung sinasabi mo, na hindi mo i-lead into yung mga, di ba ngayon, lalo ngayon sa mga panahon ngayon, ang daming mga maling mga impormasyon, mga haka-haka lang na ginawa ng balita, dapat hindi ganon. So, pag nagtuturo ka, hindi dapat ganon din eh. Dapat may mga proof ka, meron ka sinusundan, diba, ng mga, kung ano yung mga dapat mo ituro sa mga bata. So, ganon din naman dito. Yun nga lang, kailangan mo ng time talaga na magbasa rin naman, kahit na matagal ka na sa profession na to, magbasa. Alamin mo yung mga tama, dapat hindi maligaw yung mga nakikinig sa'yo, nanonood sa'yo. So, read and read lang talaga. And dapat yung kahit paano yung sa communication,
dapat yung current events, kahit pa paano, alam mo yun. Para pag may nagtanong sa'yo, alam mo siya. I love teaching din naman talaga sa totoo lang. Na-enjoy ko rin naman nagturo ako ng 6 months. Especially na sabi ko sa mga estudyante noon, pag nasa loob tayo ng classroom, teacher nyo ako, estudyante ko kayo. Pag nasa labas tayo, magkakaibigan tayo. So, masaya naman. Kahit na nandito ako, I do love this work. So, question po about sa actual life na po, sa job. May programs po kayo na malayang pamamayahan? Pamamahayag. And naghahanap po yun po as about sa social political issues po, right? And yung issue naman po is mayuming usapan is about naman po community topics. Yeah. So, how do you mentally shift gears po since magkaiba po siya ng tono or yung different style ng broadcasting? Paano niyo po siya like pinagpapalit? Actually, yung malayang pamamahayag is public affairs program. Nag-PPH lang ako, pinsitter lang ako doon. Pag absent yung talaga yung may-ari ng program, ako lang yung pumapalit. So, hindi ka naman maliligaw kasi alam mo na yung program na yun is News and Public Affairs. So, doon ka lang nakabatay kung ano yung mga current events, kung sino mga dapat mo interviewin about government, governance, mga ganun tipo. So, more on that. Pag sa akin naman, I call it Miami kasi nickname ko ay Yummy. So, parang mayaming usapan. Masarap, masabor, kalami kaayo, masarap, maraming pag-uusapan. So, hindi ka maliligaw. Na basta yung focus mo lang, pagka malayang pamamahayag, news and public affairs program siya, at saka yung mayaming usapan naman po ay, yun nga, yung magazine type. So, yung sa radio po noon is like purely audio lang po, diba? So, ngayon po is nag-stream po kayo via Facebook or YouTube. Yeah. So, paano niyo po na-change yung pag-practice yun ng radio broadcasting? Paano po siya na-change sa streaming case na ngayon na audio? Kailangan sumabay sa mga panahon ngayon kasi ganun ang labanan ngayon dapat naka-live stream ka. So noon, syempre, okay lang kami kahit kung minsan hindi kami nagsuklay, di ba? Wala kaming lipstick, okay lang kasi hindi mo kami nakikita. Tapos, kung minsan siguro, hindi kasi kami conscious noon. Kahit siguro program ka, nagsasalita ka, may kakamot-kamot ka ng ulo dyan, whatever, kung anong ginagawa mo. Pero ngayon, very conscious ka talaga na dapat okay yung the way na mag-talk ka, yung mga mannerism mo, tanggalin mo yan. May mga nagpo-program pa kayo, kukot-kot ng dalit ng ng kuko, di ba? So, dapat walang ganon. Noon, yun nga, parang easy lang. Ngayon, syempre, mas matrabaho talaga sa totoo lang to ngayon. Kasi kailangan mo mag-prepare ng mga materials mo. Halimbawa, minsan yung topic ko halimbawa is about sa mainit na panahon, dapat mo, kahit pa nagpapakita ka doon ng mga tubig, yung ganyan. So, i-prepare mo yun. Noon, wala, di ba? Okay lang, simple lang talaga. Ano yung po, since nag-switch na po kayo or yung station na ito sa streaming, paano yung po na-handle yung pressure tuwing live on air po kayo? Nung una talaga, grabe, parang nakaka-stress, di ba, na, ano ba yung tingin mo sa akin? Parang ganun, kami, di ba? Okay ba ako? Okay ba yan? Nagtatanungan kami. So, pero ngayon kasi, ilang panahon na rin, parang 3 years na rin kami na ganun. So, okay na siya na nakaka-adapt. Dapat man tayo pag nasa broadcast, journalist, dapat madali ka maka-adapt sa situation or sa anumang mga bagay na madaling sa panahon kasi ngayon, ang bilis di ba, ng facing. So, dapat marunong ka talagang sumunod. Dapat at the same time, yung learning mo, continue dapat yun, na natututo ka na. Tingnan mo yung iba muna, manood ka doon. Siyempre sila sa TV, ang tagalan nila, di ba? So, panoorin mo rin kung paano sila magsalita, kung paano nila, yung the way na dalhin nila sarili nila. Kasi, kung patulog-tulog ka rin naman, sino manonood sa'yo sa Facebook, ay, ayok manood dyan, walang kabuhay-buhay para maganong tipo, di ba? So, dapat ngayon, yung pinalalawak mo rin yung mga kaalaman, at the same time, tinitingnan mo rin yung mga iba't ibang mga TV networks, alam niyo naman, mas matataas sila na So, doon mo rin ibabagay din yung mga dapat mong gawin. Since di po namin nasabi yung title namin kanina, so for context na po, yung title po namin is Our Frequency, the real lives
out of those behind the media. Yung question ko is, pagtapos na po yung program or like off-cam na po kayo, ano po yung biggest reality or pressure ng job niyo po na hindi nakikita na Yung kung minsan nag-stammer ka, di ba? Hindi yung maalis din naman yun eh. Kahit di ba yung, kasi pag nasa radio ka dapat, no idle moment, parang gano'ng tipo. Na hindi ka yung mga na yun, whatever, dapat kulang gano'n. Hanggat maaari, naiiwasan natin yun. So, pagkatapos ng program, naku, mali yata yung sinabi ko kanina, parang gano'ng tipo, di ba? So, pwede mo naman siyang, hindi naman tayo perfect. Pwede namang pagbalik mo di on air o on cam, sabihin mo naman din, yung totoo na, ay, pasensya na po, mga kababayan, kahapon, nagkamali po talaga ako, hindi pala si Dionisio yun, si Johnny lang pala yun, parang ganun tipo, di ba? So, yun naman pwede naman po talaga na itama yung mga nagagawa nating mali sa on air at saka sa Facebook, parang ganun. So, meron din po ba like times na kapag po nagkakamali kayo on air or on cam po, gaano po siya nakaka-apekto sa'yo outside ng hours, working hours? Nag-reflect po ba kayo doon or Hindi man masyado. Kasi pagka yung mga pagkakamali mo talagang binibdib mo na wala kang ginagawa, parang wala lang, di ba? So dapat, dinibdib mo pero ginawan mo ng paraan na teka muna, mali talaga yata yung data na sinabi ko, saan ba nakuha yun? Pag-aralan mo ulit at yun nga, sabi ko, pagka ganun kamali tayo, kinabukasan, pagbalik mo sa pagbalik mo sa cam, sabihin mo totoo na, pasensya na talaga mga kababayan, tumatanda na talaga ako Nagkamali po ako ng sinabi ko kahapon, 20,000, yun pala po, 12,000 lang patawad po. Di ba? Maunawaan ka naman marahil yung po mga listeners. Although, as much as possible, huwag nating hahayaan talaga na magkamali tayo ng gano'n. Kasi, sabi nga yung namali na kahapon, para ang hirap ding ibalik. Although, kailangan din nating i-check yun para nang sa gayon mali-mali naman yung mga balita nila, parang mali-mali naman, dapat ni-check din natin. Pero yun nga sabi ko, dapat let's make sure na talagang nag-research naman din tayo na tama yung mga, lalo kapag mga data, talagang dapat tama yun. Yung binigay ng COMELEC na, ito na po yung mga nagrehistro ngayon, ng mga botante para sa kabataan elections, baka mamaya mali ang binigay mo. Dapat i-research mo, isulat mo as mas, huwag tamaring magsulat pa rin talaga ngayon or ilagay nyo sa mga cellphone ninyo or mga gadgets ninyo. Ano po yung masasabi niyo sa panahon po ngayon na laganap or maraming tao yung tumatangkilik na makinig sa mga influencers or vloggers po sa social media na nagbabalita sila? Like, mas naniniwala yung mga tao na paniwalaan yung mga influencers than sa media na pinapractice natin kung ano yung press. That's true. Totoo yun. Parang, kung minsan na left behind, di ba? Parang gano'n na, buti ba siya parang dami niyang listeners, marami siyang followers, parang gano'n. Pero siguro, kami, sa state media, dinatry talaga namin na ibigay pa rin kung ano yung best namin. Kasi hindi naman kami pwede makipag-compete sa kanila. Basta alam namin, at yun talaga yung dapat namin gawin na yung maging consistent kami, na tama yung sinasabi namin, na may mga basis kami sa mga sinasabi. Hindi yung para lang makakuha ka ng mga viewers mo or kung anong gagawin mo dyan, magtatumbling ka na at kung ano man, di ba? Parang gano'ng tipo. So, dapat doon tayo talaga sa totoo, sa tama, maging consistent. Kaya masipag ka, bukas hindi dapat gano'n. Tuloy-tuloy dapat siya. Since matagal na po kayo sa industry na po sa field na to, ano po yung isang memorable moment sa inyo while doing your job as sa broadcasting or as an actor? Memorable. Yung mga meron ka na interview ng mga matataas na tao, tapos na-appreciate nila. Na, lalo na ngayon yung mga panahon ngayon na naka-Facebook live tayo, diba? Tapos ni-share nila, nakakatuwa yun. Just like, etong mga nakalipas na kasi parang titinan sa amin sa central office na
marami rin kami dapat ng mga followers sa Facebook. So, naisip ko lang na para mas maging marami kaming followers din or likers, parang na mag-invite ng mga regular guests, mga ano din, mga government offices, para sila rin mag-share, malalaman yung mga programs nila, projects nila, and mas mapalawak din yung aming mga followers engagement, and iba pa na mga, pati sa radyo. Ang isang memorable ko pa na experience, yung pagko-cover ng yung lalo na nakalipas, yung mga matataas yung baha natin dito na kailangan mo mabasa rin, pumunta ka dyan para mapakita mo talaga dun sa mga tao na ito yung baha talaga dito o yung mga sasakyan, hindi nakakatawid na gano'n. Na mag-ingat kayo. Yun, nakakatuwa yung gano'n mga experience talaga. Question po is, ano po yung pwede niyo po mabigay na payo or advice para sa mga estudyante or mga individuals na gusto pumasok sa field ng media? Ang una-una dyan, dun sa mga kabataan, dun sa mga estudyante, yung talagang gusto nilang gawin ito. Kasi mahirap naman yung kaya ka lang kumuha ng course na to because nandun yung crush mo, or dahil na-invite ka lang ng friend mo, or dahil gusto ng magulang mo. Dapat yung mismo mga estudyante, yun ang gusto nilang gawin, na sila ay maging journalist kung anong essays, maging anchor ng mga programs, or maging field reporter, mga ganun. So dapat, sa mga estudyante mismo, yun muna alamin nila. Gusto ko ba talaga to? Yung magiging trabaho kong to? Baka naman mamaya mapalpak ako kasi mahihain naman ako masyado. Baka hindi ko ma-interview yung mga ganung mga tao. So, yun muna ang unang-una. Dapat gusto nila yung ginagawa nila. And pag nandun na sila, sabi nila gusto nilang gawin to, ibigay rin nila yung best nila. Hanggang makatapos, syempre yung compliance sa lahat ng mga requirements, dapat. Hindi lang, wag lang silang masyadong magtiwala sa sila. Ay, kaya ko to, matalino naman ako eh. Dapat, yung talagang binibigay yung best, mag-aaral mabuti. Kasi, di ba, yung mga successful dyan natin, yung mga broadcaster, makilala sa mga matataas, malalaki na mga network. Talagang, kumbaga, worth talaga, di ba, na nakilala sila kasi magagaling talaga sila. So, dapat ganon. Yung mga kabataan ngayon na gusto nila, na talagang, kung may mga challenges man, tuloy-tuloy lang sila, na hanggang maging successful sila. Yung pinakalas po is, may isa pong member ng peers na itanong, if ever po na hindi ka po broadcaster ngayon, itutuloy niyo po ba yung profession niyo as a teacher? Or may iba ka po po naisip or like gusto i-pursue na profession po? I guess, itutuloy ko yung pagtuturo. Pero before that, sabi ko, nag-graduate ako, nakapagturo ako for 6 months. Na-enjoy ko naman talaga yung 6 months na yun. Especially na parang naging kaibigan ko yung mga bata hanggang mga ngayon, pag nagkikita kami, para magkakaibigan lang kami. And after kasi nung nagturo ako, napunta ako sa National Irrigation Administration. Community organizing naman yun. So with the farmers naman. So na-enjoy ko rin naman siya. Siguro, pero ako gusto ko rin talaga na magturo. Kasi kahit ngayon naman parang ikaw rin talaga nagtuturo. Oh, mga kababayan, pag may sakit kayo, pumunta ka agad sa doktor ha, huwag dodoktorin ang sarili, parang ganun tipo. So parang nagtuturo ka rin talaga. I love this job. I love my work. I love being here sa Bureau of Broadcast Services. Thank you very much for allowing to interview ko. And I think may numupulit naman po kaming aras and sa mga experiences nyo. So, thank you. Sana nasagot ko yung mga tanong mo. Ayan. Thank you so much. So, sa Monday, kayo naman ang interviewin ko. Oh, thank you so much. Talaga, I love this. Purple.